Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Sa akin po mga kababayan sa buong mundo at sa aking mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko OFW. Patuloy po tayo mga kapatid, patuloy po tayo mga Lods, mag-ingat sa bawat sandali po ng ating buhay. Pahinga muna tayo kay Epipanyo Labradog. Pahinga po muna tayo mga kapatid. At si Epipanyo Labradog ay wala naman po talagang kwenta yon. Namundok na. Wala na. Kumbaga, wala na talaga. Wala nang bilang. Ayan, sa mga nakapanood po ng aking video na in-upload ng isang araw, pasensya na po kayo. Medyo na busy lang po talaga. Kaya ilang araw po tayo hindi nakapag-upload. At ang aking na-upload ay yung kain ko ng biryani yan sa mga nakatikim ng biryani. Diba? At talaga naman, itong ang ating kapatid na attorney na kung attorney Marcoleta ay nangunguna po ngayon. Nangunguna po ang ating kapatid na Marcoleta sapagat ang taong ito ay tunay na may paninindigan, tunay na may malasakit at isa siya sa nakakaalam ng solusyon kung paano matuldukan ang kahirapan. Napakaganda po ng kanyang batas na isinusulong, ang kanyang isinusulong na batas kung siya ay makakarating dun sa pagkasenador. Tigilan mo natin si Labradog. Wala nang kwenta yon. Pero eto ngayon, pagbigyan natin itong taong ito. Kilala nyo ba ito? Bakit sabi ni Dream TV, siya daw si Roderick Paulate? Bakit naman Dream TV, pati si Roderick Paulate, inaano mo naman? Huwag ganun kapatid, wag. Kent Garcia, anong pinagdadaldal mo dyan ngayon? Ha? Parang wala ka rin yata sa katinuan diba? Ngayon, ang mga pinagdadaldal mo ay kapatid na attorney kung Marcoleta, magbibigay kami ng reaksyon. Magbibigay din kami ng reaksyon tungkol sa pinagdadaldal mo na puro fake news. Diba? Pagbigyan natin ito ng isa. Bakit fake news ang pinapakalat mo? Gusto mo rin sumikat? Sikat ka na, diba? Kung sikat pa, okay lang magpakalat ng fake news. Wala ka rin pala sa hulog. Buti pa, pabanatan natin to kay Dream TV. Ready na ba ang lahat? Pwede tumawa. Pwede magbigay ng komento dyan sa baba. Ayan, pwede rin magbigay ng reaksyon. I-launch na ba natin ang programa na to? Reaction mo, reaction ko, reaction natin to. Pwede ba yun? Pwede ba? Reaction natin to. Kasi kung ikaw naabot ng video na ito, ikaw din mismo may pakialam. Ikaw mismo pwedeng makisali dito kasi reaction natin to. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan kay Dream TV, wag na po palagpasin ito na subscribe na ito. At siyempre sa inyong lingkod, Hens TV. Yan. Libre po yan, subscribe button dyan sa baba. At ang link ni Dream TV, ilagay ko na rin din po sa description para makapag-umpisa na tayo. Sige, tara na. Dream TV, pasok. Speaking of Marcoleta, alam nyo ba na si Marcoleta ay meron pong ipinasang batas noon na kung saan pinagbabawal ang paglagay ng mga cross sa hospitals. Sinungaling, walang ganon. Sa
sa paaralan at kung saan-saan pang establishmento. Pinapatanggal niya ang mga cross, anti-crucifix bill. Ang hina pala ng pagkaintindi ng taong ito. Ano? Galit na galit? Gusto manakit? Ang tawag sa kanyang panukalang batas. Eto na, mga kababayan. Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko, huwag yun ang iboto. Gago. Ano sabi ko? Sorry naman. Di ba? Sino nagsabi sa'yo na galit ang Marcoleta sa Katoliko? Sira ulo pala to eh. Ito na, mga kababayan. Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko, huwag yun ang iboto. Tuloy natin magbasa. Dito na tayo sa rating. True or false lang. Di ba nakakapanggigil? Di naman siguro bawal yun, di ba? Haram. Sige, pagbigyan na nga natin ito. Totoo ba na galit si Marcoleta sa mga Katoliko na tulad ng sinasabi ni Ken Garcia na tanga? Ang sagot o rating ni Rappler is false. Ang mga followers po, subscriber po nitong Ken Garcia na sikat daw at gusto pa magpasikat, kaya lang nakabangga niya itong Kong Marcoleta na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo at may hangarin kung paano paunlarin ang Pilipinas, binabanatan niya ngayon. Siya rin ang babanatan natin ngayon. Di ba? Yan ang claim ng mga fake news peddler. Kasama na si Ken Garcia, aka Roderick Paulate. Ay nako, mukhang marami-raming tangahanga ito si Ken Garcia. Hindi po tagahanga, tangahanga. Di ba? Damay-damay na. Ano ang sabi niya kanina? Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko. Huwag nyo na iboto. Dahil sa fake news na yan. Grabe ang tatangan nyo. Kasalanan yung tanga kayo tapos idadamay nyo si Marcoleta sa katangahan nyo. O kita nyo? Ano sige. mga tukmol? Ano? Pinapakain kayo ng basura ni Ken Garcia. Yeah. A.K.A. Roderick Paulate II. Ayun po ang tinutukoy ng Dream TV na basura. Pinapakain yun po yung slogan ng Net25, Feed Your Mind. Yun yata ang tinutukoy niya. Pinapakain kayo ng impormasyon na basura o fake news. Parang yun ang tinutumbok nito. Palakpakan mga utoto! Kininam Ken Garcia. Sorry po. Kanina ang lakas ng loob mo. Confident kang sirain si Marcoleta. Sige. Sa unahan ng bidyong ito. Sige. Tapos hindi pala totoo ang pinagsasabi mo, hinayupak ka. Nako. Ano yan? Naati mong kumain gamit ang perang kinita mo sa paninira. Ay ka. Ayun. Tuloy natin. Ano ka? Sino ba yung palamura na vlogger? Ano, damay-damay. Pare-parehas ba tayo nito? Ay, hindi naman po. Kami ay dumidipinsa lang din naman. At sa mga nagpapakalat ng fake news dyan, hanggat may fake news, nandito kami. Para kayo balahurain ng mga fake news ninyo. Diba? Hindi pwedeng ganon. Matino yung tao eh. Basahin ang rating ng Rappler Fact Checker. Hindi pwedeng ganung banat kayo ng banat ng fake news dyan. Pwede naman magbigay ng impormasyon basta hindi fake news eh. Bakit ang fake news pa ang gusto ninyo? Andito si Dream TV. Maya-maya, nasa kay tinig ng karunungan ka na ngayon. Ano kaya kung ipatawag ka dun sa... Ipatawag ka ng Quadcom? Paano kung ipatawag ka ng Atty. Marcoleta? Magbitbit ka ng mga ebidensya. Kung ano yung pinagsasabi mong fake news. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo. Magandang araw po. At kahit kailan, syempre,
hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, desperado na ho ang mga kapwa ko, pro-administration vloggers ko no, na pabagsakin at pasamain ang Kong Marcoleta sa mata ng mga uto-utong mga Pilipino na kahit naggarapalan ng hindi nagre-research at makatahol lang ang mga atakdog na ito kay Rodante Marcoleta ay sige pira pa rin. Mukhang may isusunod na naman na ipatawag sa Kongreso pagkatapos ng bidyong ito. Ipapatawag dahil sa kadambilan. Ang pangit naman nun. Ipapatawag ka dahil sa kadambilan mo, dahil sa kamangmangan. Kesyo daw ho, ang Kong Rodante Marcoleta ay pinagmumukhang may galit sa mga Katoliko at wag na wag daw iboboto ng mga botanteng Katoliko dahil umano sa panukalang batas nito na anti-crucifix bill. Kesyo daw ho, hindi kayang panalunin ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta sa 2025 national midterm election. Kesyo daw ho, si Marcoleta ang tunay na diktador at walang pakialam sa mga Katoliko kung ano man ang gustong gawin ng mga ito. Mga kabagis, ang bibigyan po natin ngayon ng punto, komentaryo at reaksyon ay ang video ni Kent Garcia sa pang-aatake nito at pangpipilipit sa panukalang batas ni Marcoleta na House Bill 4633 o mas kilala bilang Anti-Crucifix Bill ng 18th Congress. Mga kabagis, samahan po nyo ako sa bidyong ito. Sabay-sabay nating supalpalin ang kamangmangan at pinapakalat na fake news nitong vlogger na si Roderick Paulate. Ay, sorry. Hindi pala si Roderick Paulate to. Si Kent Garcia pala to. Magkamukha kasi. Parehas ang galaw at tono kasi ng salita. Yung mga nauto nito ni Kent Garcia, manood at makinig kayong mabuti at huwag kukurap. Mapagtatanto nyo mismo sa mga sarili nyo na kayo'y mga mahihinang nilalang dahil pinapakain at pinupuno ang ulo nyo ng basura ng vlogger na to. Kayang-kaya pala bilugin ang mga ulo nyo ng isang Roderick Paulate lang. Ng isang Kent Garcia lang. Kinakawawa kayo ng vlogger na ito. Ginagawa kayong mga tanga ng harap-harapan ng content creator. Yan yung sinatawag na tanga, hanga. Di ba? Bagong word ng mga subscriber na nagpapakalat ang fake news. At ang kanyang mga nauto ay mga tanga, hanga. Sige, banat. Na ito. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang bidyong ito. Siyempre ho, wag na wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ho ang bidyong ito para mas marami pang viewers ang maabot ng bidyong ito. Speaking of Marcoleta, Speaking of Marcoleta agad, bumati ka naman, Roderick Paulate, sa mga nauuto mong mga viewers. Kent Garcia, na paghahalataan kang gigil na gigil ka kay Marcoleta na si Rana. Sige, tuloy! alam nyo ba na si Marcoleta ay meron pong ipinasang batas noon na kung saan pinagbabawal ang paglagay ng mga cross sa hospitals, sa paaralan at kung saan-saan pang establishmento. Pinapatanggal niya ang mga cross, anti-crucifix bill ang tawag sa kanyang panukalang batas. Siyempre, alam namin. Akala mo naman, ikaw lang ang marunong mag-isip. Alam namin na may ganyan ngang panukalang batas si Marcoleta. Pero, yung mga sinasabi mo ngayon, dinagdagan mo na ng mga impormasyon na hindi tama. Sige, ituloy mo, Kent Garcia, a.k.a. Roderick Paulate.
Magmumukha kang kengkoy ngayon. Eto na, mga kababayan. Oh, Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko? Huwag yun ang Gago. iboto. Nasisi pa ang Kong Rodante sa kamangmangan nitong si Roderick Paulate. Galit daw si Kong Marcoleta sa mga Katoliko kaya wag na raw iboto. Sabi ni Roderick Paulate. Palakpakan mga uto-uto! kung hindi si Kung Marcoletang iboto, sino? Ikaw? Ikaw ang tatakbong senador? Baka kahit kapitan, hindi ka manalo, kahit barangay kagawad eh. Suportahan nyo ang idol nyo na nambibilog sa mga ulo nyo. Mga mahihinang nilalanglang ang naniniwala dito. Alam mo, Roderick Paulate, Kent Garcia, ang kamangmangan mo ay hindi yan kasalanan ng ibang tao. Ang katamaran mong mag-research, syempre, hindi rin yan kasalanan ng ibang tao. Alangan Sino? namang ibang tao pa rin. Pero itong kamangmangan mo ngayon ay ginamit mong panira ng taong wala namang kasalanan sa kadambelan mo. Ikaw ba naman utusan mo yung mga Pilipino na Katoliko na wag iboto si Marcoleta dahil lang sa panukalang batas ni Marcoleta na hindi mo naman naintindihan ang buong Ayun. frame ng impormasyon nito? O baka naman nautusan ka? Dalawa lang ang rason mga kabagis kung bakit ganito ang video na ito ni Roderick Paulate. Kent Garcia. Ang tanong, magkano? Una, tanga ka talaga o binayaran ka upang sirain si Marcoleta. Isang vlogger na tanga at mga naniniwala na mga tangahanga, di ba? Saan kaya dyan yung tama? Tanga ka o binayaran ka, Kent Garcia, aka Roderick Paulate? Nagtatanong lang ako huwag mong damdamin kung rektahan yung tanong ko sa'yo Bakit pa ako magpapaligoy-ligoy ng tanong sa'yo? Tama, Baka mamaya hindi mo naiintindihan ang point ko pag di kita nirekta. tama. Ulitin ko ang tanong ko. Tanga ka ba o binayaran ka? Kahit anong sagot mo dyan, walang kasalanan si Marcoleta. Ngayon, bakit mo uutusan ang mga Pilipinong Katoliko na wag iboto si Marcoleta? At yung galit daw, galit? Sino nagsabing galit? Ilabag yun sa kautusan. At ang nakalagay sa badal na kasulatan ay ibigin. Di ba? Ibigin ang kapatid. Pati iba yung kapanampalataya. Kaya nga kami may mga lingap sa mahirap eh. Lingap sa mamamayan. May ganong programang iglesia. Nasa pag-uutos yan. At hindi tinuro na dapat magalit. Kung kanino man. Sa ibang relihiyon man yan o sa ibang Katoliko o kahit saan. Hindi po ganun ang turo sa amin. Dahil lamang sa katangahan mo. Dahil lamang hindi mo naintindihan ang panukalang batas ni Marcoleta. Uutusan mo ang mga Pilipinong Katoliko na wag siyang iboto. O baka naman nagtatanga-tangahan ka na lang dahil inutusan ka at binayaran upang sirain si Marcoleta. Ang tanong, magkano? Nagtatanong lang ako Kasi halatang hindi mo naiintindihan yung panukalang batas ni Marcoleta na tinatawag niyong Anti-Crucifix Bill. Hindi na nga inintindi, dinagdagan pa, at binawasan pa. Kung hindi ba naman ito't kalahating tanga, isa't kalahating tanga. At ang mga kanyang mga subscriber ay mga tangahanga. Humanda ka, sasampalin kita ng sinabi ng fact-checker ng Pilipinas. Sige. Hey you, it's me again. Hindi nakakatuwa, di ba? Ay nako, bakit may mga ganong mga subscriber? About dito sa ginawa mong paninira kay Marcoleta. Alam po nyo mga kabagis, ang Rappler, ang kinatatakutan ng mga vlogger na fake news peddler sa Facebook. Yan. Sige, banat. Pag ikaw nadaanan ng Rappler at fake news peddler ka sa FB, panigurado, sira ang vlogging career mo sa Patay ka Facebook. ngayon. Tingnan nyo, ayaw niya i-upload sa FB itong video niyang ito. Alam niyang mayayari siya ni Rappler. Sige, binat. Palakpakan mga ototo! Napaniwala kayo ni Kent Garcia, a.k.a. Roderick Paulate II sa kanyang pinapakalat na fake news Magkamukha laban ba? kay Marcoleta. Ano, kala nyo kaya nyo si Marcoleta?
Marami ang sumusuporta dyan. Marami kami. Pasikatin nyo, lalo si Marcoleta, Tama. para lalong makilala ng mga Pilipino. Pinagtutulungan na ng mga atakdog ng mga kalaban niya sa politika upang masira sa mata ng mga uto-utong mga Pilipino. Sige, tuloy mo, Roderick Paulate. Di ba? Oo. Kung iglesia ka, huwag mong personalin. Di ba? Iglesia ka, okay lang naman magalit ka sa Katoliko kasi iglesia ka. Kasi minsan meron ding Katoliko na galit sa iglesia. Pero politician ka eh. Galit daw si Kong Marcoleta sa mga Katoliko dahil hindi niya naintindihan yung buong panukalang batas ni Marcoleta. Anak ng tinapaka, Ken Garcia. Yung katangahan mo, sarilinin mo na lang. Huwag mong gamitin ang katangahan mo upang mamerwisyo ng iba. Politiko ka. Kailangan mo ng boto. Hindi ka kayang ipanalo ng Iglesia ni Cristo. Tama naman talaga. Ay, gaano ba naman ang bilang ng Iglesia ni Cristo, di ba? Ay, bakit ikaw? Kaya mo bang manalo? Parang yung gustong tumakbo ng pagkasenador, Marcoleta, maniwala ka sa akin. Mga supporters ni Kong Marcoleta, nakikisuyo ako, makinig pong mabuti. Hindi daw kayang ipanalo ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta. Sabi ni Roderick Paulate II, nakapwa ko pro-administration vloggers kuno. Palakpakan. Hindi daw mananalo si Marcoleta. Pero todo paninira ang ginagawa kay Marcoleta. To the point na gumagamit na sila ng fake news para magmukha lang masama sa mata ng mga Pilipinong mga uto-uto. Ang tindi, ang lupit ni Marcoleta. Hindi mananalo si Marcoleta sa pagkasenador. Ayun naman pala, hindi mananalo si Marcoleta, sabi ni Kent Garcia. Nakadugo ni Takeru Miyamoto. Ito yung kandidato na sinasabihan nyo na hindi mananalo. Pero sunod-sunod ang ginagawa nyong paninira kay Kong Marcoleta. Nakikita mo ba yung point ko, Kent Garciang atak? Tama. Alam mo, ang isang kandidato na walang panalo, hindi yan papansinin. Di ba? Kayo lang din ang nagpapabango lalo at nagpapaningning ng pangalan ng Kong Marcoleta. Kayong mga uto-utong vlogger tulad nito ni Kent Garcia. Kung si Panyong nanahimik na nga, baka ikaw ang sumunod. Dog, bakit pa kayo nagsasayang ng oras na sirain ng sirain yung tao sa mga uto-utong mga Pilipino? Hindi naman pala mananalo. Anak ng tinapaka. Parang ganito lang yan. Pinatulan kitang i-content kasi ang lakas mong mang-uto ng mga uto-utong Pilipino. Aminado ako na malakas kang mang-uto. Kita mo ang point ko. Hindi kita papatulan kung mahina ka. Pagdating kay Marcoleta, sinasabihan nyo lagi na hindi mananalo. Di ba pag mahina, wala ka nang pakialam dyan? Tatawanan mo na lang kasi nga hindi siya mananalo. Tama. Ang problema, ang dami nyo mga vloggers na pro-admin ko no na halos sabay-sabay umaatake kay Kong Marcoleta na puro malisyoso lamang ang mga pinagsasabi. Sabay babanatan nyo yung mama na hindi mananalo kahit anong gawin niya. Naku. Yung latest po na pinost ko, kahit daw pang 40 hindi daw mananalo. Ang ginawa ko, yung kanyang comment, in-screenshot ko, pinost ko rin. Ang sinabi ko, see you po after ng eleksyon. Di ba? Kaya ko yung pinost para may pakita sa kanya yung pinagsasabi niyang fake news. Po, napakadadambel. Kakaiba itong si Marcoleta. Sinasabihang hindi mananalo dahil isa sa kulelat sa mga survey pero ang daming naninira sa kanya. Ako, kung mahina yung kalaban ko, ito makinig ka, Kent Garcia, a.k.a. Roderick Paulate II. Kung mahina yung kalaban ko, hindi ako magbibigay ng reaksyon, panahon at effort sa kanya. Tatawanan ko lang siya kahit anong gawin niya. Hindi yan mananalo. Tama. Ganun ang tamang pag-iisip at nasa tamang logic ang utak. Anak ng tinapaka.
Mahina pala si Kong Marcoleta, pero halos sabay-sabay pa kayo kung umatake ni na Mema Alicia, Mike Cervera at Takeru Miyamoto sa mga Shout out vlogs sa'yo. nyo. Ewan ko sa inyo mga tokmol. Alam po nyo mga kabagis, kaya ganyan umaatake ngayon ang mga attack dog na yan kay Kong Marcoleta. Oh. Dahil kabaliktaran ang tunay na nangyayari sa sinasabi nila na bagsak si Marcoleta Tama. sa survey sa tunay na pulso ng bayan. Alam po ba niyong naitala sa record na pinakamataas ang nag-tune in na mga audience sa TV at radio kung si Kong Marcoleta ang guest? Yun. Talagang marami ang interesado sa mga sinasabi ni Kong Marcoleta. Sa YouTube, walang mababang views kapag guest si Kong Marcoleta. Yan ang totoo kung bakit ang daming bumibira kay Kong Marcoleta ngayon. Lahat na ng kilos, salita ni Marcoleta talagang bantay Binabantayan. sarado na mga kabagis. Palibhasa itong mga puon ng vlogger na ito Mga nanganganib na hindi manalo sa midterm election. Sige, ituloy mo, Roderick Paulate, II. Ang kailangan ng boto ng senador ay kailangan lalagpas ka ng 20 milyones na boto. Eh kung aasa ka lang sa Iglesia ni Cristo, 7 milyon ang Iglesia ni Cristo. At take note, hindi lahat sa 7 milyon na Iglesia ni Cristo ibubuto ka. Wow, ang galing naman ni Roderick Paulate II. Sigurado ka. Paano mo kakilala ang puso ng mga Iglesia ni Cristo? E taga Sodoma at Gomora ka. Sige, tuloy! Diba? Tapos magawa ka pa ng panukala na anti-crucifix bill na kung saan ipatanggal lahat ng cross na nakalagay sa mga hospital at mga establishmento. Tandaan mo, Marcoleta, hindi sakop ng Iglesia ni Cristo ang Pilipinas. Mas marami pa rin Katoliko at iba pang relihiyon. Ayun, maggawa daw! Nakakabarok ang Tagalog mong pakinggan. Kakabad trip ano, nakakasura. Marunong ka ba gumamit sa pangungusap gamit ng maayos ang salitang pangnakaraan, pangkasalukuyan at panghinaharap? Ang barok mo magtagalog eh. No wonder. Dumbbell ka kasi. Iling matalino na pinaniniwalaan ng mga uto-utong mga Pilipino. Habang pinapakinggan ko po yung mga vlog niya, kasi na-issue naman tayo dito, di ba? Kinalkal na rin natin ang kanyang vlog tungkol po sa ito, binabakbakan niyang Iglesia ni Cristo. Kaya naman tayo na mga kapatid na nagbablog, ito, kinalkal ko ang kanyang mga upload at parang may nakita ako. May nakita akong kakaiba. Ano ba yun? Nasusuyan na ako sa iyo, Kent Garcia, aka Roderick Paulate. Ito na ang totoong frame ng impormasyon na pinapakalat ng fake news peddler na ito. Makinig pong mabuti. Ang nakikita nyo ngayon ay ang website ng Rappler. Ang ginawang pag-fact check nito sa anti-crucifix bill kuno sa mga Sige, Bira. umaatake kay Marcoleta noong nakaraang halalan. Pero ito ang malupit. Nadibang na nga itong pang-aatake nila kay Marcoleta. Pero ito pa rin tong gunggong na si Kent Garcia. Pinapakalat pa rin itong fake news na ito. Nababasa mo ba, Kent Garcia, aka Roderick Paulate, ang pamagat na nilagay ng Rappler? Basahin mo. False. Anak ng tinapa. False agad. Tapos na ang laban. Huwag na tayo mag-explain. Ano, Kent Garcia? Huwag mong sabihin na matalino ka. Wala tayong choice. Marami ang nauto nito na mga uto-utong mga Pilipino. Kailangan nating agawin ang mga uto-uto sa kuko ng mga dumbbell na vloggers. False. Marcoleta wants crucifixes removed from hospitals. Ano sabi ng Rappler sa fact check? Hindi False. totoong gusto ni Marcoleta na ipatanggal ang mga krus sa mga hospital. Ito po ay published noong July 14 of 2020. Ano mga uto-uto? 2020 pa pala yan? Walang iya ka, Ken Garcia. Nagpapakalat ka ng fake news. At ito naman yung mga tanghanga mo, tuwang-tuwa naman. Oh, ano ka ngayon?
Ikaw ng kasunod kay Epipanyo, malamang. Ito ba ang gusto nyong pakinggan? Si Kent Garcia, aka Roderick Paulate II, pinapakain kayo at pinupuno ang ulo nyo ng basura. Pati yung vlogger na to, basura din eh. Basahin natin ang content ng ginawang pag-fact check ng Rappler sa panukalang batas ni Marcoleta. Oh, ano ka ngayon? Ano? Sinong paniniwalaan mo? Si Rappler? Sa iyong mga tagahanga? Rappler o itong Kent Garcia na kamukha ni Roderick Paulate? Wala sa hulugan, no? False. Marcoleta wants crucifixes removed from hospitals. Kent Garcia. False. Sabi ng Rappler is hindi totoo na gustong ipatanggal ni Marcoleta ang krus sa mga hospital. Ano, Kent Garcia? Sino ang nagsasabi ng totoo? Parang meron naman tayong imbitahan ng mga tagahanga dyan na maagaw at maging matalinong mamamayan. Papayag ba kayo na lagi ito yung papakinggan ninyo na isang fake vlogger din? Ikaw o ang Rappler? Ito ang claim naman ng mga fake news peddler. Basahin natin. House Deputy Speaker and Sagip Representative Rodante Marcoleta wants crucifixes removed from hospitals. Nagpasa ng bill sa Kongreso si Congressman Marcoleta para ipatanggal ang mga krus sa mga hospital dahil para sa kanya ang krus ay simbolismo ng Katolisismo. Read the post of the Facebook page I Love Antique. Ito pa lang si I Love Antique ang pasimula ng fake news na ito. Ngayon naman pala eh. Tuloy, Congressman Marcoleta passed a bill to remove crucifixes from hospital because he believes they are symbol of Catholicism. Yan ang claim ng mga fake news peddler. Kasama na si Kent Garcia, Ayun. aka Roderick Paulate. Ano ang sabi niya kanina? Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko. Huwag nyo na iboto. Dahil sa fake news na yan. Grabe ang tatangan nyo. Kasalanan yung tanga kayo tapos idadamay nyo si Marcoleta sa katangahan nyo. Tuloy natin ang pagbabasa. Sige. I Love Antique posted it on June 10. As of writing, it has garnered more than 22,000 reactions, 29,000 comments, and 24,000 shares. Grabe, viral pala yung paninira kay Marcoleta. Ang tindi ng idol ko na si Kong Marcoleta. Tinatadtad na ng fake news pero nakatayo pa rin hanggang ngayon. Tuloy natin magbasa. Iba. At least 5 other Facebook pages, including Definitely Filipino, Kicker Daily News, and Brigada News San Carlos, posted similar claims, some of which, including I Love Antiques, are credited to tabloid website Abante. Anak ng tinapa. Itong mga FB pages na ito, hindi na napanindigan ang kanilang fake news. At tinuro na lang nila yung website ng Abante na pinagmulan ng fake news ko, no? Sige, tuloy nating basahin. Abante's headline reads, hindi lahat Katoliko. Krus sa mga ospital pinapatanggal. But it leads indicates that Marcoleta wants to make hanging crucifixes in hospital rooms optional. Not all are Catholics. Crucifixes in hospital to be removed. Ayun naman pala. Rappler reached out to I Love Antique but stood by Abante as its source. O kita nyo, ano mga tukmol? Pinapakain kayo ng basura ni Kent Garcia, aka
Roderick Paulate II. Palakpakan mga uto-uto! Tuloy natin magbasa. Dito na tayo sa rating. True or false lang. Totoo ba na galit si Marcoleta sa mga Katoliko na tulad ng sinasabi ni Ken Garcia na tanga? Ang sagot o rating ni Rappler is false. Kininam Ken Garcia. Sorry po. Kanina ang lakas ng loob mo. Confident kang sirain si Marcoleta sa unahan ng bidyong ito. Tapos hindi pala totoo ang pinagsasabi mo, hinayupak ka. Ano yan? Naatin mong kumain gamit ang perang kinita mo sa paninira. Hype ka. Tuloy natin basahin ang rating ng Rappler Fact Checker. Rating, false. The facts. Ang totoo. Ano yung totoo? Marcoleta authored House Bill 4633 or the neutrality. Neutrality daw. Naiintindihan mo ba yung Ken Garcia, aka Roderick Paulate II? Baka ayaw lang talaga intindihin. Neutrality of Religion and Healthcare Institution Bill, which proposes the hanging of religious mementos such as crucifixes in hospital suits will be optional. No, optional pala eh. Ayun naman pala. Optional. Palakpakan mga uto-uto ni Ken Garcia. Optional. Under the bill, sa batas na ito, patient will have the right to decide whether the room or suits assigned to them should bear religious mementos. Yun naman pala, Yun. malinaw. Nasan dyan na pipilitin na ipatanggal ang mga krus sa mga hospital na sinasabi mo, Ken Garcia. Tapos gagalitin mo ang mga Katoliko na wag iboto si Marcoleta. Eh kitang-kita na pinilipit mo ang informasyon ng House Bill 4633 ni Kong Rodante. At inuuto mo ang mga viewers mo. Oh, deserve mo to, yup ka. Tuloy! The bill makes no proposal directly requiring hospitals to remove crucifixes from their facilities. Palakpakan. Nagmukha kang tanga, Ken Garcia, ngayon sa fake news na ginawa mo. Fake news pa more! Isa kang basurang vlogger. Oh, yung mga subscriber nito, naatim nyo na pinapakain at pinupuno ang mga ulo nyo ng basura ng vlogger na ito. Anak ng tinapa talaga naman. Anak ng tinapa. Yung panukalang batas ni Marcoleta is optional. Tapos sasabihin mong galit si Marcoleta sa mga Katoliko, wag iboto. Gumagana kasi yung logic ni Kong Marcoleta, kaya niya ipinanukala yung batas na yan. Halimbawa, na disgrasya sino pwedeng gamitin na pangalan? Si Ken Garcia na lang na isang Muslim. Nag 50-50 dahil sa katangahan. Huwag kang piling, hindi ikaw to ah. Sa katangahan niya, tinikman niya yung tayodan. Isang klase ng napakalakas na lason. Gusto niya lang malaman kung expired na o hindi. Oo. Ayun, hindi pala expired yung lason. Tinakbo sa ospital dahil sa katangahan. Nang malapit na siya mamatay habang paputol-putol na ang kanyang hininga, Oo. ang nakikita niya ay krus. Wala naman siyang choice. Eh, dun siya tinakbo. Nakikita po nyo yung point ko, mga kabagis. Huwag na natin tanungin si Ken Garcia, aka Roderick Paulate. Hindi niya makukuha ang punto ko kahit anong gawin natin dyan. Meron na namang maipapatawag. Kong Marcoleta, relax lang po. Relax lang po kayo ah. Pag pinatawag po nyo itong abnormal na to. Attorney nga, Sinabon. Ikaw pa. Huyo ka. Huyo ka, Ken Garcia. Relax lang po kayo. Tanga po yan, intindihin nyo na lang. Yan. At ang kanyang mga subscriber ay mga tangahanga. Sabi ko sa inyo, mga pro-administration vloggers, kahit pare-parehas tayong pro-admin vloggers,
Kung si Marcoleta ang inatake nyo ng hindi tama at below the belt, magrarambulan tayo online. Fake news pa more, Ken Garcia, aka Roderick Paulate II. Sige, punuin mo pa ng basura ang utak ng mga viewers mo. Yun, bilang Pilipino, ano po ang masasabi mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Malaya ka pong ilabas ang iyong matalino mong komento sa ibaba. Dapat ho may pakialam ka. Dapat po may bilang ka. Muli, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits ho sa susunod na videos. Yon, tapos po ang ating video dito kay sa ating kapatid. O, di ba? Sulid. O, ano ka ngayon, Ken Garcia? Di nagmukha kang tanga kay Dream TV. O, wag niyo kasing galitin ang Dream TV para hindi kayo maging mukhang basura. O, sa mga kapatid po na nakapag-comment last video, ayan, si kapatid na Imelda Pascua, yan, patuloy po ito nakasubaybay sa atin. From Ronald Pagyo. Ayan, Ronald Pagyo. Luzon, Visayas, Mindanao. OFW. Solid number 38. Rodante Marcoleta for Senator 2025. PDP laban. Vote straight. Kay Emmanuel Aguilar. Kong Marcoleta po for Senate. Mukhang napakaingay nga talaga ng ating kapatid. Oh, grabe. Number 1 po para sa akin at sa aming buong pamilya, si Kong Rodante Marcoleta from Connie Atendido. Mula po kay Jolie Hernandez Marcoleta para sa Senado. Nagbabasa lang po ako ng comment dun sa ating last video. O, diba? Talagang tinatarget nila si Kong Marcoleta dahil alam nilang lalo pa itong lumalakas habang nalalapit ang eleksyon. Mula po kay William Bagtong. Mula po kay Erma Galyagir 7806. Happy watching from lokal lang Louisville, Kentucky, USA. O, diba? Ito po, medyo mahaba-haba. Sir, isa akong ordinaryong magsasaka sa Bukidnon, Mindanao. Tapos puso akong nagpapasalamat sa inyo na naging karanasan mo ang buhay namin. Sana makarating ka sa Senado, ikakampanya namin ikaw, sir. Alang-alang sa ikakabuti ng agrikultura ng bansa. Ingat po kayo. Mula po kay Ulrich Man Palabrica, 16. O, diba? Edgar Bunyol, Sherwin na. Si kapatid na Kong Marcoleta pagkasenador. Number 1. Napakaingay talaga nitong ating kapatid. Kaya pala, walang bilang, pinagtutulong-tulungan siraan. O, diba? Ay, nako. Hindi nyo makakaya si Kong Marcoleta. Vote straight, PDP. No to aliasang bagoong. Ano ba yung bagoong? Ito, yung pinost ko. Na kahit daw pang 40 hindi makapasok si Kong Marcoleta. O di magkaalaman. Ito, huli na lang po ito. Kay Lilia Guevara, 6637. Alam kasi nila na isa si Marcoleta ang magtatanggol sa karapatan ni BP Sara dahil wala sila sa tamang hulog kasi siya ay pumapanig sa tama. Watching in Milan, Italy. Convert INC. Ang tatlong anak ko. Kung ano ang i-endorse nila, doon na rin kaming kamag-anak na DINC. So, ibig sabihin, kung anong i-endorse daw ng anak nila, kasi sila ay hindi INC, yun na rin ang iboboto nila. Kahit dito sa Milan, Italy, botante rin po kami dahil nakikipagkaisa rin kami sa gobyerno ng Pilipinas. Di man po ako INC ay nakikiisa po kami na hindi INC sa mabuting layunin sa pagboto nila. Kaya ibuboto po namin ang mga iboboto nila.
mula po kay Lilia Guevara. Hanggang sa muli po mga kapatid at sa aking mga kababayan sa buong mundo. Lagi po tayong mag-iingat. At salamat po sa nakarating hanggang po sa dulo ng video na ito. At huwag po natin kakalimutan na pindutin ang subscribe button at i-hit na rin po natin ang notification bell. Hanggang sa muli po mga kapatid. Paalam.